Ano ang galit ng Diyos? Ang tanong ng galit ng Diyos ay nakakalito sa marami sa atin kapag binasa natin ang lumang tipan. Maraming sanggunian sa galit at puot ng Diyos. Ngunit ano ang kanyang galit? Upang sagutin ang katanungang ito, nakapagpapaliwanag kung tingnan ang ilang mga halimbawa sa Biblia. Ang unang pagbanggit ng galit ng Diyos ay noong inatasan niya si Moises na akayin ang mga anak ng Israel mula sa pagkaalipin ng Egypt patungo sa kalayaan. Ano ang mga pangyayaring pumilit sa Diyos na ipakita ang kanyang galit sa oras na iyon? At sinabi ni Moises sa Panginoon, "O Panginoon, ako'y hindi marikit mangusap kahit ng panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila." At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi? O bingi? O may paningin? O bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Ngayon nga'y yumaon ka, at ako'y sasa iyong bibig, at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain." At kanyang sinabi, "O Panginoon, magsugo ka, isinasamo ko sa iyo, sa pamamagitan ng kamay niyaong iyong susuguin." Exodus chapter 4, 10-13. Si Moises ay natatakot na humarap mag-isa kay Faraon at humiling ng tagapagsalita. Paano tumugon ng Diyos? At ang galit ng Panginoon ay nagalit laban kay Moises at sinabi niya, "Hindi ba si Aaron na Levita ay iyong kapatid? Alam kong marunong siyang magsalita. At gayon din, narito, siya ay lumalabas upang salubungin ka. At kapag nakita ka niya, siya ay magagalak sa kanyang puso." Exodus chapter 4:14. Paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang galit? Sa pamamagitan ng pagbibigay kay Moises ng gusto niya. Tingnan natin ang ilang iba pang mga sipi ng Biblia na may mga sanggunian sa galit ng Diyos. At ang halo-halong karamihan na nasa gitna nila ay nahulog sa pagnanasa. At ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, "Sinong magbibigay sa atin ng karne na makakain?" At narinig ni Moises ang pag-iiyakan ng bayan sa kani-kaniyang sangbahayan, na bawat lalaki ay nasa pintuan ng kaniyang tolda. At ang galit ng Panginoon ay nagningas na mainam, at sumama ang loob ni Moises. At lumabas ang isang hanging galing sa Panginoon, at nagdala ng mga pugo na mula sa dagat, at pinalapag sa kampamento na may isang araw lakarin sa dakong ito, at isang araw lakarin sa kabilang dako sa palibot ng kampamento, at nagsilipad na may 2 siko ang taas sa balat ng lupa. At ang bayan ay nangakatindig ng buong araw na yaon, at ng buong gabi, at ng buong ikalawang araw, at nagsipanghuli ng mga pugo. Yaong kaunti ang napisan ay nakapisan ng 10 homer, at kanilang ikinalat para sa kanila sa buong palibot ng kampamento. Bilang 11:4-10, 31-32. Sa pangyayaring ito, muli nating nakitang binanggit ang galit ng Diyos. Anong ginawa niya? Ibinigay niya sa mga tao ang gusto nila. At nangyari, nang si Samuel ay matanda na kaniyang ginawang mga hukom sa Israel ang kaniyang mga anak. Ang pangalan nga ng kaniyang panganay ay Joel, at ang pangalan ng kaniyang ikalawa ay Abiya. Sila'y mga hukom sa Beerseba. At ang kaniyang mga anak ay hindi lumakad sa kaniyang mga daan, kundi lumingap sa mahalay na kapakinabangan at tumanggap ng mga suhol, at sinira ang paghatol. Nang magkagayoy nagpipisan ang mga matanda ng Israel at naparoon kay Samuel sa Ramata. At kanilang sinabi sa kanya, "Narito, ikaw ay matanda na, at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. Ngayon nga'y lagyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin gaya ng lahat ng mga bansa." Ngunit hindi minabuti ni Samuel nang kanilang sabihin, "Bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin." At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo.
sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakuwil, kundi itinakuwil nila ako, upang huwag akong maghari sa kanila. 1 Samuel 7. Nagpadala ang Diyos ng mensahe sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang propetang si Samuel na nagbibigay ng maraming dahilan kung bakit hindi makabubuti para sa kanya na pagbigyan ang kanilang kahilingan para sa isang hari. Nakinig ba sila kay Samuel? Ngunit tinanggihang dinggin ng bayan ang tinig ni Samuel at kanilang sinabi, "Hindi, kundi magkakaroon kami ng hari sa amin, upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa, at upang hatulan kami ng aming hari, at lumabas sa unahan namin, at ipakipaglaban ang aming pakikipagbaka." 1 Sam chapter 8 and 19-20. Paano tumugon ng Diyos sa pagpupumilit ng mga tao? At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Dinggin mo ang kanilang tinig, at lagyan mo sila ng isang hari." Paano natin malalaman na binigyan sila ng Diyos ng isang hari sa galit? Ang propetang si Oseas, sa pagbabalik-tanaw sa makasaysayang pangyayaring ito, ay nagbibigay sa atin ng pananaw ng Diyos sa papel na ginampanan niya sa pagtupad sa kahilingan ng mga tao. O Israel, iyong nilipol ang iyong sarili, ngunit nasa akin ang iyong tulong. Ako ay magiging iyong hari. Saan naroon ang iba na makapagliligtas sa iyo sa lahat ng iyong mga bayan? At ang iyong mga hukom na iyong sinabi, bigyan mo ako ng isang hari at mga prinsipe? Binigyan kita ng hari sa aking galit, at inalis ko siya sa aking puot. Os 13:9-11. Idinagdag ang pagbibigay diin. Malinaw na ipinakikita ng tatlong salaysay na ito sa banal na kasulatan na ang galit ng Diyos ay kasing kahulugan ng pagbibigay niya sa mga Israelita ng kung ano ang gusto nila kahit na hindi para sa kanilang pinakamabuting interes na gawin niya iyon. Ito ay dapat na sapat kahit papaano upang magmungkahi na ang galit ng Diyos ay maaaring tukuyin mula sa Biblia bilang isang bagay na tiyak na naiiba sa kahulugan na matatagpuan sa diksyonaryo. Gayunpaman, mayroong higit pa rito. Ano ang nangyari nang magalit si Jesus? Our Daily Devotional, January 19, 2025. Galing sa Aklat ng Mga Gawa. Ng ating banayad na Diyos, 45-47, unang bahagi. Pagpalain kami na hamal na kapatid sa araw na ito, at patuloy mo nawang makita ang pag-ibig ng ating Panginoon sa araw na ito. Maranatha.